上にある町の風景の絵がありますけど、 So, titignan natin yung picture, yung city is nakalocate po siya sa taas ng hill. ね、愛の町というのはですね、エリコの町から見て、ね1000キロぐらい離れた小高い山の上に立っていた小さな町です。Yung town of Ai, sabihin natin city of Ai, titignan natin, mga 1,000 siguro ang layo mula doon sa kinalalagyan ng Israel, paakyat po yun ng bundok. そこにはですね、およそ12000人、全部のもう老人から子供まで数えてですね、12000人ぐらいの人たちが住んでいます。 So the total population na nakatira doon po sa town ng Ai is including yung mga bata at yung matanda nasa mga 12,000. エリコはですね、大きな壁に囲まれた、高い壁に囲まれた巨大な大きな敵でしたね。 So kung titignan natin yung Jericho is mataas ang wall, napakalaking mga tao nakatira doon. だからイスラエルも全員で攻めて、もう必死の思いで戦ったんです。 So that's why during that battle, halos lahat ng mga mandirigma ng Israelita talagang sumugod doon sa Jericho para Israel talunin. しかしこの愛の町をとイスラエルが戦った時、イスラエルの兵隊は全員では戦わないで、たった3000人だけで攻めに行きました。 However, for the town of Ai, hindi po pinadala ng mga Israelita ang lahat ng mandirigma na 3,000 lang po ang kanilang pinadala. あまりにもちっちゃな町だったので、簡単にやっつけれると思ったんです So ね。 naisip nila, so this is just a small town, it's very easy for them to defeat yung kanilang kaaway. しかしイスラエルは完全に負けてしまって、そして大敗北しました。 However, they completely defeated, and this is the great defeat na nangyari po sa kanila. ね、その時ヨシュアはね、もう本当に落胆し落ち込みました。 So, titignan natin si Joshua, Jonathan, parang siya'y bumaliktad mula sa pagiging matagumpay. ただ落ち込んだだけではありません。彼らはね、エリコで大勝利を収めた後、今度は変わって、ね、愛の敗北で大ピンチになったんです。 So, hindi lamang sila parang disappoint during that time, but ito yung pinakamalaking parang dagok sa kanila dahil mula sa pagiging matagumpay, sila'y natalo sa kaunang pagkakataon. それまではですね、イスラエルの神は、ね、無敵でとても強いと思ってカナン人は恐れていて、イスラエルと戦う気力、戦力がなかったんですね。 So, during that battle, within that so far, ang kanilang king, ang ating God, ay talagang kinakatakutan dahil sila Israelita ng kanilang Diyos ay kinakatakutan ng lahat ng mga nasa Kanaan. すべてのカナン人が、ね、イスラエルに震えおののいて、町の中に隠れて、ただ恐れて隠れていました。 So lahat ng mga Kanaanites, they are afraid. Fear sila sa mga Israelita kaya sila nagtatago. しかし、イスラエルが今負けたということはですね、彼らにとってはイスラエルの神が負けたということです。 So however, nung matalo ang Israelita dun sa laban ng Ai, inisip nila na God ang natalo, hindi po yung mga Israelita. それを見たすべてのカナン人たちがですね、イスラエルの神は弱いと思ったんです。 So nung makita ito ng mga Canaanites, naisip nila yung God ng Israelita ay mahina. するとどうなりますか、ね、イスラエルの、小さな民族が大きな敵に今囲まれて、すべてのカナン人たちが一斉にイスラエルを襲う、そのような勇気を持ってね、カナン人たちが攻めてくることになりました。 So sa palagay nyo na nangyari, since maliit lang ang tribo ng mga Israelita, yung lahat na nakapaligid sa kanilang mga Canaanites, naglakas ng loob, dahil nakita nila na sila ngayon naging mahina, ngayon lalabanan na silang lahat ngayon. ヨシュアたちはね、エリコで戦って大勝利をした後、ね、すごくもう喜んで、もう自分たちに自信を持ってたでしょうけども、いきなりですね、もう全ての敵に囲まれて、自分たちが最大のピンチに立たされたんですね。 So after the defeat ng Jericho, siyempre ito yung pinaka-greatest na victory nilang nakuha. Pero nung sila ay matalo rito, nabaliktad, yung kanilang kaaway lumakas, sila ngayon nangungina at sila ngayon napapaligiran ng kanilang mga kaaway. ヨシュはここでね、神様に文句を言ってます。なぜ私たちをヨルダン川を渡してこんな敵の真ん中に導いてきたんですか。私たちをここで滅ぼすためですかという文句を言ってるんです、ね。 So si Joshua nag-complain kay God, bakit nangyari sa amin ito? Dinala mo ba kami rito para lahat kami ay patayin o ipapatay sa mga taong naninirahan? 私たちもね、同じような経験をしないでしょうか。 So tayo po ba, nakaka-experience ba tayo ng ganung bagay? ね、神様から祝福をいっぱいもらっている時とかはもう感謝して喜んでるんですけども、ね、急にもう大失敗したり問題が来たりした時に、神様を信じてなぜこんなことが起こったんだろう。 So may mga pagkakataon na
blessing, lahat ng biyaya, masagana tayo. Kaya lagi tayo natutuwa. But after that, nakakalimutan natin ang Diyos. Dahil sa ating pagkalimot, yung mga bagay na dapat nating pasalamat, di po natin nagagawa. ね、神様を信じて、なぜこんな病気になったんだ、なぜこんな問題が起こったんだ、なぜこんなにね、お金がなくなって、もう自分はね、大ピンチになったんだ。そのようにね、クリスチャンなのになぜ私たちもそのように思う時があります。 Then after that, maranasan na natin kahirapan, may mga sakit, mga pagkakautang, iba't ibang suliranin na kapag ito'y dumarating na sa ating buhay, agad-agad nating binabalik. Bakit nangyari? Ba't hindi ang mangyari sa akin yung ganitong bagay? 今日はこの、ヨシュアの物語の中で唯一ヨシュアが負けた敗北した戦いの中から、ね、私たちの信仰生活に敗北をもたらすものは何か、その原因について、そしてどのようにしてその信仰の敗北から勝利をしていくのか、その勝利の鍵について学びたいと思います。 So dito sa story ni Joshua, makikita natin na ito yung pinakadakilang pagkatalo na nangyari sa kanya. Ngayon i-apply po natin sa ating sariling buhay. Anong naging dahilan? Bakit siya natalo? At ano ngayon ang kanyang gagawin para makarecover niya na mula sa pagiging talunan, siya ngayon ay makapagbalik loob at maging may panalo ang kanyang laban sa buhay. それではヨシュアの物語から私たちの信仰生活にどのような、原因で敗北がもたらされるのか、そのことを学んでいきましょう。 So now, based on the story, titignan natin sa ating pamumuhay bilang Kristiyano. Ano ba yung mga reason, yung mga cause kung bakit nararanasan natin yung mga pagkatalo sa ating buhay? じゃあまず敗北の原因の1番目ですね。小さな罪が神の皆を傷つける。 So number one cause of defeat is yung small sin disgrace of the name of God. なぜ、エリコのような大きな、巨大な敵に勝ったのにこんなちっちゃな愛の敵に負けたんでしょう。 So bakit ang mga Israelita, ang lakas ng kanilang kalaban sa Jericho, pero natalo sila nung ay. Bakit? Ano naging dahilan? 愛に負けた後、神様はヨシュアにこのように原因を言いました。 So after na matalo ang Israelita, ito yung sinabi ni God kay Joshua. イスラエルの子らは聖絶の者のことで罪を犯し、ユダ部族のゼラブの子、ザブディの子であるカラミの子、アカンが聖絶の者のいくらかを取った。そこで主の怒りはイスラエル人に向かって燃え上がった。 So ito yung sabi ni God, but the Israelites acted unfaithfully in regard to the devoted things. Achan, son of Carmi, the son of Zimri, the son of Serah of the tribe of Judah, took some of them, so the Lord's anger burned against Israel. ちょっと名前がいっぱい出てくるので混乱しますけれども、エリコの戦いというのは、神様の戦いだったので、自分たちの欲のために戦ってはいけませんでした。 So makikita natin napakaraming pangalan sa Yul Pasad. Pero ang battle nila ay titignan natin na yung battle na para yung sa Diyos. Hindi yung battle na para sa kanilang sarili. But this is a battle regarding sa God. だからエリコで全部の敵を滅ぼしても、自分たちのために分取り物として物を取ってはいけなくて、全てを神に捧げなければいけなかった。 Kaya it's forbidden for them na kahit man ano ang masamsam nila during the war, pagka natalo nila kanang kalaban, lahat ng ito ay kanang kukunin at i-offer nila ito kay God. しかしそのエリコの戦いの途中でですね、アカンという人が、こっそりと金銀を盗んでそれを自分のものに隠していたんですね。 But along that way, yung halfway na kanilang battle sa Jericho, itong si Achan, ang kanyang ginawa is kinuha niya yung mga ginto at yung mga devoted things na ito'y inari niya bilang sa kanya. たった一人の人の罪がイスラエル全員に敗北をもたらし、そして大きな災い、大きな大ピンチを招きました。 So titignan natin dahil sa kasalanan lang na ginawa ng isang tao, lahat ng effect ay nadamay ang buong Israelita. At yung lahat ng kasamaan, yung kalamidad na dapat ay sa isang tao, lahat ay naranasan ito ng lahat. 先ほども言ったようにですね、このイスラエルの戦いというのは自分たちの利益のための戦いではなくて、本物の神が生きておられるということを証しするための戦いです。 So kaya nang binanggit ko, yung purpose ng kanilang battle is not for their own, hindi para sa kanila, but the battle is ito po'y para sa Panginoong Diyos. だからたった一人でも、もし自分の利益のために、戦い、自分の利益のために物を盗み、人を殺し、罪を犯していくならば、その人は神様の名を汚し、そしてカナンの人たちに対して本物の神の清さ、正しさを明かしすることができません。 So that's why kahit isa man sa mga Israelita ang gumawa ng mga sama o kasalanang bagay, o kahit yung pagnanakaw, kapag ito'y nagawa niya,
ito ngayon na magiging kasalanan ng lahat at ito'y may kasalanan labag sa kalooban ng Diyos. これが、ね、信仰の戦いです。 So this is the battle of faith. ね、これが信仰の戦いです。 So this is the battle of faith. 私たちの信仰はですね、信仰を用いて私たちの生活が豊かになったり、私たちが得をしたりするために神様を信じているんではありません。 So our faith is not para po tayo sumasampalataya sa Panginoon, para makakuha tayo ng anumang mga bagay na ibibigay ng Diyos. Hindi po yun ang purpose kung bakit tayo sumasampalataya sa Panginoon. それはまるで神様の力を利用して、神様を利用して自分の得のためにただ信仰を使っているだけですね。 Dahil mangyayari nun, parang ginagamit lang natin pananampalataya para makuha yung kapangyarihan ng Diyos at magamit natin para sa ating sariling kapakanan. しかし私たちクリスチャンもこのイスラエルと同じ使命を持っていて、私たちの信仰というのは神様の素晴らしさを証しするためのものです。 Dahil tayo, kagaya rin ng mga Israelita, tayo bilang Kristiyano, kaya tayo binibigyan ng pagtatagumpay sa buhay is para matestify natin at mabigyan ng kaluwalhatian ng Diyos. ね、皆さんが、ね、オフィスで仕事をすることも、学校で勉強することも、近所の人と話をしたり、ね、家事をしたりクッキングをしたりすることも全部ですね、クリスチャンという名前で私たちはやっています。 Dahil ginagawa natin iba't ibang bagay maging sa ating office, maging sa ating bahay, sa ating kapitbahay, lahat ng ating ginagawang aksyon, nakita nila yung tayo bilang Kristiyano at ang mga bagay na ating ginagawa, nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. だから私たちがすることで、ね、みんなはクリスチャンはこういう人だ、ね、クリスチャンっていうのはこういう人間だという評価をする。 Dahil we will be evaluated based sa ating mga gawa. Sasabihin ng mga nakakita sa atin, ganito pala yung mga Kristiyano. So tayo in-evaluate doon sa ating mga kinagagawa. クリスチャンの生活とか行いとか、そしてクリスチャンの言葉とかを聞いて、ね、人々は神様を恐れ、神様を尊敬し、もしくは神様を侮り、神様を軽蔑します。 Ang mga tao na kapaligid sa atin, kanilang ini-evaluate ang ating Diyos na pinapanampalatayaan. Depende rin sa mga bagay na ating ginagawa o nakikita nila sa araw-araw. だから私たちの生き方が神様の評価につながっていくんです。 That's why our lifetime will really connect doon sa evaluation ng ibang mga tao sa ating pinapanampalatayaang Diyos. アカンはですね、神の力を使って、ね、神のものを盗んでいき、そして大きな災いをイスラエル全員にもたらしました。 Si kung anong kanyang ginawa, ginamit niya ang kalakas at kaluwalhatian ng Diyos para kunin yung bagay na ito hindi karapat-dapat sa kanya. Kinuha niya ito para ito sa kanya, anong pat nagbigay ng isang kapahamakan sa buong Israelita. だから私たちたった一人の自分の人生だと思っていても、私たちの行いや行動が、ね、これが教会の評価につながり、クリスチャン全ての人の評価につながり、ね、イエス・キリストの評価につながっている。 That's why our action every day, yun po ay makikita, makukunik maging sa ating church kung saan tayo nabibilang. Yung ating pinagagawa, ganoon din po, magkukunik din po yun sa ating Diyos na pinapanampalatayaan. 僕はですね、ある日本人の、ね、出張者の方と一回お会いしたことがあります。ノンクリスチャンの日本人ですね。 So meron ako na-meet na isang expat na nandito, Japanese expat. そしてですね、俺はもうクリスチャンが大嫌いだって言うんですよ。 So sabi niya sa akin, oh, I really hate Christians. まあ僕が牧師だからね、分かってて、俺はクリスチャンは大嫌いだって言うんです So よ。 alam niya kasi na ako'y pastor, so hindi niya masabihin ng direkta. Kaya sabi niya, I hate Christians. ね、なぜですかって聞きました。 So tinanong ko siya, why? じゃあ自分が失敗したくせにね、これはもう神の導きだ、ね、全部神様のせいにして自分のせいだって認めないって言うんですね。 So kasi daw karamihan ng mga Kristiyano kahit na sila ang may kagagawan, lahat ng failure na nagagawa, hindi nila aminin yun, kundi ito'y kanilang ibibilang na ito kagagawa ng Diyos. だから神様を信じてるやつはね、全然自分の責任を取らないっていうんです。 That's why sinasabi niya, yung mga taong sumasampalataya sa Diyos ay hindi marunong mag-take ng responsibility. ね、全員がそんな人じゃないのに、たった一人の人がそういうためにね、 Pero クリスチャン全部嫌いになってる。 Pero kung titignan natin, ang kanyang nakita ay isang tao lang yun. Pero yung kanyang nakita sa isang Kristiyano, nag-reflect yun sa lahat ng mga Kristiyano. ね、だけど、ね、その逆もあります。ね、たった一人のクリスチャンが、ね、本当に素晴らしいがためにですね、僕はある人に出会いました。
ね、クリスチャンが素晴らしかったんで、次雇う人もクリスチャンが絶対いいって言ってた人がいるんですね。 So, meron ding isa doon sa positive naman na nangyari. Meron na ako nakilala na nakita niya yung gawa na mabuti ng Kristiyano. Ano pa, sabi ng isa niyon, pag ako'y nag-hire, kumuha ng tao, dapat Kristiyano na rin, kagaya nitong isang Kristiyano. だから皆さん知ってますかね、私たちの人生っていうのはもう自分の人生ではありません。自分のものではありません。 So that's why makikita natin na yung ating lifestyle, this is not our own life. ね、私たちの人生はもうこれは神様のものです。 Because our life is God's パウロはこう life. 言ってます。 So ito yung sinabi ni Paulo. 私たちの中で誰一人として自分のために生きているものはなく、また自分のために死ぬものもありません。もし生きるなら死のために生き、もし死ぬのなら死のために死ぬのです。ですから生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものです。 So sabi dito sa Romans, for none of us lives for himself alone, and none of us dies to himself alone. If we live to the Lord, and if we die to the Lord. So whether we live or die, we belong to the Lord. だから覚えていてください。ね、たった一人のアカンの罪がイスラエル全国民を滅ぼすような大ピンチを招きました。 So tignan natin kung ano nangyari, di ba? Si Akang, dahil sa kanyang kasalanan, lahat ng Israelita ay nag-suffer sa lahat ng kanyang mga ginawa. 私たち自身も、ね、たった一人ですけれども、イエス・キリストの、ね、代表としてこの世に生きています。 So ganoon din po tayo. Tayo nabubuhay sa libutan ito as a representative. Tayo po ang tagapamagitan ng ating Panginoong Yesus. 一人の人の小さな罪がイエス・キリストの皆を傷つけることもできますし、またイエス・キリストに栄光をお返しすることもできます。 That's why the sin of one person will also affect yung pangalan ng ating Panginoong Yesus. 私たちはもはやもう自分のために生きているのではなくて、私たちは生きている、これ自体がイエス様の証のために生きていることです。 So that's why we are no longer live for ourselves, but para po sa ating Panginoong Yesus Cristo. Tayo nabubuhay para tayo mag-testify, maging testimony ng ating Panginoon. じゃあ2つ目のポイントを見ていきましょ So う。 number 2 point, 小さな妥協が人生に滅びを招きます。 the small compromise burn the life. アカンがですね、戦いの中で金銀を見たときに多分このように、ね、彼は思ったと思います。 So marahil sa akin, nung makita niyo yung mga gold o silver, これだけ一生懸命命がけで戦ってるんだから少し自分がねご褒美があっても当たり前だろう、そう思ったと思います。 so marahil naisip niyo na nakita niyo yung mga gold, ganito ako, naglalaban, nakikibaka. Siguro kahit kaunti, kumuha man lang ako, okay na to para sa akin. そしていやこのぐらいだったらね神様も分かってくれるだろうね、もう自分もね今ねもう経済的に困ってて、ね、家族もお腹減らしてて、ね、もうだからこのぐらい必要があるって神様も分かってて、ね、分かってくれるだろう、理解してくれるだろう、そのようにね甘い考えがあったと思います。 So marahil naisip din niya, maintindihan siguro to ng Diyos. Kaunti lang naman ang kukunin ko para sa akin. Alam naman ni God na ako kailangan. Alam naman ni God na kailangan ko to. So kaunti lang kukunin ko, itatago ko to. Ganon ang kanyang naisip. 皆さん知ってますかね、クリスチャンと、ね、クリスチャンが罪を犯すときとね、ノンクリスチャンがね罪を犯すときは違います。心の動機が違いますね。 Yung motive na mangyayari sa atin pag nagkasala ang Kristiyano at saka yung non-Christian is magkakaiba. 神様を信じてない人はですね、神様が、ね、これを裁くとは思っていません。も So ちろ for ん the ね、神 non-Christian, 様 of を信 course, じて they ない are の not believing God. Pag ginawa nila yung bagay na yun, hindi nila naisip na i-judge sila na God. じゃあクリスチャンなのにクリスチャンがなぜ罪を犯すんですか。 So, since Kristiyano na, bakit magkakasala? Parang may Kristiyano na nga siya. ね、このぐらいの罪だったら神様は許してくれるだろう、ね、小さな甘え、ね、小さな妥協、ね、そして神様の小さな侮りがあるからです。 So, titignan natin siguro yung maliit lang na bagay. Naisip siguro natin minsan, oh, maliit lang naman na kasalanan, maliit na bagay ito. So, hindi ito magbibigay ng malaking epekto sa aking buhay. だけどアカンは後で気がつきました。 But si Achan, later on, ito yung kanyang na-notice. ね、愛という小さな町と戦って負けた時にイスラエルは今やもうね全ての敵がイスラエルを侮り、そして自分たちが全て滅ぼされるようなピンチを自分が招いてしまったということですね。 Ang naging effect noon, siya mismo nag-invite dahil sa maliit na kasalanan, iniisip niya maliit na bagay na kanyang ginawa, nag-invite ito ng malaking pagkatalo. Ito yung pinakamalaking pagkatalo sa buong Israel. 神様は、ね、イスラエルにこのように命じました。 So ito yung sinabi ng Diyos sa mga Israelita. あなた方のうちからその聖絶のものを一掃してしまわないなら
私はもはやあなた方と共にはいない。 So sabi dito sa Joshua 7:12, I will not stay with you any longer unless you destroy the things you were ordered not to take. 神様はですね、あなた方の中にね、盗んだものがある、ね、その罪をもし除き去らないのだったら、私はもはやあなた方すべてと共にはいないという。 In other words, sabi dito ng Diyos, mayroong kasalanan na ginawang isa sa inyo at yung kasalanan na yon, not unless na hindi ito maalis sa inyong gitna, ako'y hindi lalapit o ako'y mapapalayo sa inyo. ね、そしてついにイスラエルは調べてアカンがその罪を犯したということを調べ上げて、そしてアカンだけではありません。アカンと彼の持ち物と家族全員が石で撃たれ、そして火で焼かれて殺されました。 So ang ginawa ng mga Israelita, tinignan nila, hinanap nila kung sino yung nagkasala na yun. Nung makita nila na ito pala kagagawa ni Akang, hindi lang si Akang ang kanilang pinarusahan, kundi ang buong angkan ni Akang, ang kanilang pinato hanggang sa ito ay mamatay. アカンという名前はですね、ヘブル語で、ね、トラブルメーカー、ね、災いをもたらすものという意味です。 So the word Akang in Hebrew is troublemaker. Ibig sabihin magdadala ng kapahamakan. 何が彼に災いをもたらしたんでしょう。 So, bakit sila dinalhan ng ganung uri ng kapahamakan? それはですね、罪に対しての小さな妥協です。 So, this is because of the small compromise na ito'y nagdulot ng kasalanan. 罪だと分かっているのに、このぐらいだったら許されるだろう、このぐらいだったら見逃してもらえるだろう、そのような小さな妥協が彼の人生を焼き尽くしていきました。 So nakita natin kung paano nasunog ang buong buhay ni Akang dahil sa maliit na bagay. Naisip niya siguro, oh maliit lang ito na kasalanan, so I will compromise, maliit lang eh. Pero yung maliit na compromise, yung maliit na kasalanan, yun ang naging dahilan para masunog ang kanyang buong buhay. だけどですね、皆さん、自分の心にね、手を当ててね、自分の中にそういうアカンと同じ性質が住んでいないかどうか考えてみてください。 So of course, please, tignan po natin ating sarili. Wala ba tayong Akang na narito malit na Akang sa ating mga puso ngayon? アカンが住んでませんか、皆さん。 Tignan natin ang ating puso. Sarisigin natin, wala bang Akang na nilalaman? 人の悪口を言っちゃいけない、罪だ、分かってるね、もう悪口の大好き、もうね、そうついつい言ってしまう。 Alam naman natin na yung pagchichismis o yung mga negatibong bagay na iba tayo, hindi natin dapat sabihin sa ibang tao, pero marahil nagagawa natin yun dahil sa ibang mga dahilan. ね、人はバカというものはね、ゲヘナに投げ込まれる。聖書でそう言ってます。地獄に落とされる。ね、今まで何回バカと言ってきたでしょう。 So, もしくはね、人をバカにしてきたでしょうか。 so sinasabi sa Bible, huwag sasabihin cool o gago yung taong yun. Dahil alam naman natin na pag sinabi mo yung salitang yun, pwedeng ikaw ay ipadala sa impyerno. Pero tayo ba, ilang beses ba natin nasabi yung word na cool para sa ating mga kapwa-tao? ね、聖書はですね、人を憎んだら、もうその人はね、心の中で人を殺しているのと同じだ。神の目から見たら、人を憎むということは、人を殺しているのと同じだと書いてます。 So in the Bible is written that don't hate other people, di ba? Dahil the moment na ikaw ay magalit sa isang tao, parang ito rin ay iyong pinatay. ね、先週何人殺しましたか、皆さん。 So sa Bible siguro o ngayon so far, ilan na yung taong pinatay natin dahil sa anger natin o hatred na ating もう毎日殺してますね。 So maybe daily pumapatay tayo ng tao. ね、夫婦でも家族でも殺し合いですよ、私たち。 Because in the family, kahit yung mag-asawa, nagpapatayan din dahil yung galit minsan nang inibabaw. ね、 Kasi sa pamilya. もう聖書ではね、女の人を情欲を抱いてみたら、もう寛容を犯していると同じだ。ね、人のものを妬んだ、ね、心の中で妬むなら、もう盗んだと同じだ。そのように書いてます。 So di sa iyo po nasusulat din kasi na kapag tinignan mo ng masamang pagtingin ng isang babae, ikaw ay nagkasala ng pangangalo niya. Ganun din po pa, ikaw ay nainggit sa bagay ng ibang tao. Di sa din po ito na parang ito'y ninakaw at kinuha mo na para sa iyong sarili. 旧約聖書だからアカンが石打ちで殺されて、新約聖書では違うんではありません。ね、 So, hindi po ito magkakaiba dahil ito'y nangyari sa Old Testament na ito ginawa ni Akang. Hindi ito mangyayari sa atin ngayon sa New Testament. Hindi po ganon. ね、イエス様はこう言いました。もしね、あなたの目がいつも女性ばっかり見てね、目がつまずきになるんだったら目を、ね、取り出した方がいい。
ね、地獄に行くぐらいだったら目をもう、ね、取り出した方がいい。もしあなたの手が盗みばっかりして地獄に行くんだったらあなたの手を切り落としてまで、ね、切り落として天国に入った方がまだマシですと言ってます。 So ito yung sinasabi na ating Panginoong Yesus na kung yung mata ay lagi nagdadala sa pagkakasala sa pangangulya dahil pagtingin mo sa ibang mga babae, it's better na tanggalin mo na yung mata kaysa naman ikaw ay mapunta sa impyerno. Mas mabuti pa na ikaw ay mapunta sa maputol ang iyong kamay kaysa naman ikaw ay maghangad ng mga bagay na pag-aari ng iba, kaysa naman ikaw ay mapunta sa impyerno, putulin mo na rin. Yan ang sinasabi ng ating Panginoong Yesus. もし私たちが今、ね、悪漢の時代に住んでいたとしたら、ね、名門、ね、悪口言う舌も手も足も全部切り落とされているかもしれませんね。 So maybe kung tayo namumuhay sa daigdig sa mundo ni Akang, ang ating mata, malas better tanggalin na natin, putulin na ating kamay, mabuti pa yung tanggalin nating labi kaysa naman gawin natin yung mga bagay-bagay na hindi natin dapat gawin. だけど昔も今も神様の御言葉の権威というのは同じです。 However, yung word ni God, isa lang po ang effect noon. Kung ano noon sa lumang tipan, ganoon din po sa bagong tipan. アカンは小さな罪を犯したために彼自身が全て焼き尽くされました。 Dahil alam natin na kung paano si Akang na dahil sa maliit na ginawa niyang kasalanan, lahat ng kanyang buhay, ito'y naglaho na sunog. ヤコブ書ではこう言ってます。舌も小さな器官ですが大きなことを言って誇るのです。ご覧なさい、あのように小さい火があのような大きい森を燃やします。 So sabi rin sa James 3:5, likewise, the tongue is a small part of the body, but it makes great boast. Consider what a great forest is set on fire by a small spark. 皆さん、小さな罪をね、これは小さな罪だと分かっていながら妥協していくならば、やがてその罪を自分でもコントロールできなくなっていく。 Mga kapatid, alam natin na yung maliit na kasalanan, kapag ka ito'y ating justify natin ang isip, maliit lang ito, i-compromise natin. Habang ito ay ating kino-compromise, ito'y lumalaki ng lumalaki. Makita natin na ang ating buong buhay sunog na dahil lang doon sa maliit na ね、 kasalanan. もう女性はみんなね、分かってますね。もうどれだけ噂がする、ね、もう悪口言うのがもう大好きで、もうその下がだんだんコントロールできなくなってるよね。 So alam naman natin yan sa mga babae. Nakikita natin yung pagchichismis. Sa una lang, maliit lang na bagay ang yung masasabi sa yung kausap. Later on, lumalaki ng lumalaki hanggang hindi mo na makontrol. Lahat ng masamang bagay against sa ng tao, nasasabi mo na sa yung kausap. ね、私たちのうちに小さなね、火とか罪とか放っておいて手をつけてないものはないでしょうか。 So tignan po natin sa ating buhay, sa ating puso, wala bang maliit na bagay na naririto na itinatago natin ngayon na unti-unti ito ay lumalaki para sa ating ね、 kapapakatan. ああもうこれ罪だ、ね、分かってるのに、ああもう見過ごしてきて、いや神様このぐらいなら裁かないだろう、ね、神様は優しいお方だからこのぐらいだったらね罰は与えないだろう、そうやって言ってね私たちが妥協してきてる罪はないでしょうか。 So naiisipin natin, tignan natin na wala pa tayong naiisip na maliit na naman kasi na bagay ito, maliit na kasalanan. Siguro, mapapatawad naman ito ni God. Maliit lang naman ito eh. Pero later on, yung maliit na bagay na ginagawa natin, nakukompromise na tayo sa ating buhay, hanggang ito'y lumalaki. 小さな火は小さいうちに消すに限ります。 So alam naman natin na dapat kung ito'y maliit, habang ito'y maliit, huwag na nating palakihin. ね、タバコの火は消せるかもしれないけど、ね、その火が森を燃やしたらもう消せません。 Dahil alam natin na ang apoy, siguro kung maliit pa lang, kaya na natin patayin. Pero pag ang apoy ay kumalat na, hindi na po natin ito. 私たちも自分で小さな罪、ね、小さなだけを見つけたら早いうちにそれを消さなければ大きな火となってコントロールすることができなく So なる。 the same also with sin sa atin. Habang maliit pa yung kasalanan ito, dapat ito'y atin ang putulin habang ito'y nakukontrol. Dahil pag ito'y lumaki, hindi na po natin ito makukontrol. 人生にはね、2つのね、困難の選び取りがあります。 So meron pong dalawang direksyon na dapat pagpipilian yung ating pamumuhay. 一つ目の困難はですね、神に従う困難を選ぶか、それとも、ね、罪の刈り取りの困難を選ぶか、このどちらか。 Dalawang hardship ang pagpipilian, dalawang opsyon pagpipilian natin. Ito yung pagpipili natin na ito'y para sa Panginoon na magbibigay sa atin ng kabutihan, o pipiliin natin yung isang bagay na buhat sa atin na magdudulot sa atin ng kasamaan. 神に従うことはとても大変です。しかし、罪の刈り取りの人生はもっと大変です。 Alam naman natin na pagsunod sa Diyos is napakahirap. Pero, alam natin na pagsunod sa kasalanan, later on, yung harvest noon din ay napakahirap. ね、賢いクリスチャンは、ね、神様に従う困難を選ぶべきです。
ね。 So for the wise Christian, of course, sino ba yung susundin natin? Susundin na natin yung mahirap na daan na ipagkakaloob sa atin ng Diyos. 小さな罪は人生の全てを焼き尽くす可能性がありますけれど Because も、 there's a possibility that the small sin ay mag-reburn ng ating whole life. しかし小さな従順は大きな祝福をもたらします。 However, the small obedience ay magbibigay po ng malaking kasaganaan sa ating buhay. じゃあ最後のポイント、3番目のポイント、 Okay, sa ikatlong point. 敗北の原因のポイント、小さな高ぶりが大きな敗北をもたらしま The す。 small pride bring a big defeat. 実はですね、この愛との戦いはですね、あかん一人の罪と言いましたけれども、それだけが原因ではありませんでした。 So alam naman natin yung pagkatalo nila rito sa ay hindi lamang si Akang, pero hindi lamang siya ang naging dahilan ng kanilang pagkatalo. 実はですね、イスラエル全体もエリコの町を、ね、奇跡的に破ったので、もうね、みんなが高ぶって、ね、誇りを持って自信にあふれていたんですね。 So alam naman natin na siyempre sinatalo nila in miraculous way, natalo nila yung walls of Jericho. So yung pride sa mga Israelita nandun, andun yung confident dahil natalo nila yung pinakamalaking digmaan. そして次、エリコの後、愛と戦うことになりました。 Then after that soon, they have to battle against Ai. そしてヨシュアはやっぱり愛にスパイを送って偵察させに行ったんです So ang ね。 ginawa ng Joshua, he sent also spies papunta sa Ai. そしたら彼らが戻ってきてヨシュアにこのように報告しました。 So nung bumalik ang mga espiya, ito po yung kanilang information na binigay kay イス Joshua. ラエルの民全部を行かせないでください。2、3000人ぐらいを登らせて愛を打たせるといいでしょう。彼らはわずかなのですから民を全部やって骨を折らせるようなことはしないでください。 So when the spy returned to Joshua, they said, not all the people will have to go up against Ai. Send 2,000 or 3,000 men to take it and do not weary all the people, for only a few men are there. ね、多分彼らはですね、こう考えたんですね。いや愛の、ね、全人口が1万2000人です。 So marahil ganito ang kanila naisip. Alam nila, pinag-aralan nila yung buong population ng Ai is 12,000 lang. ね、だけどまあね、女の人は戦わないでしょうから、ね、男の人は6000人ぐらい、ね、 So however, like yung compute na yung mga ladies siguro, mga female, hindi yun magbabattle. So mga 6,000 na siguro yung mga mandirigma na lalabanan nila. ね、その6000人のうち全員が兵士ではありません、ね、20歳からだいたい40歳、50歳ぐらいまでが戦える人たち。 So naisip siguro na out of 6,000, hindi lahat yun ay mga sundalo. Siguro yung mga 40 to 50 or 60 years old, yun na yung mga sundalo na lalaban sa kanila. だから男6000人のうちせいぜい戦える人は半分ぐらい、ね、3000、多くて3000人、ね、2000人か3000人ぐらいしかいないんじゃないか、そう思ったんでしょう So ね。 siguro naisip nila, no, kalahati nung 6,000 yung mga 3 lang. So papadala na siguro mga 2,000, enough na yon para siguro talunin nila yung kanilang naisip. だからスパイたちはですね、そういう計算をして、あ、2、3000人ぐらいね、行かせたら、私たちの中でね、一番強い2、3000人ぐらい行かせたら、すぐ簡単に扱えますよ。 So however, naging decision nila nung sinabi ng spy, so siguro 2 to 3,000 yung mga malalakas na sundalo, yun na ipadala natin at patatalo na natin yung Ai. 私たちもよくそういう計算をしてしまいます。 So tayo din po madalas, ganun din po ang computation na ginagawa natin. ヨシュアはですね、今までね、あらゆることを神様に聞いてきました。 So alam naman natin na si Joshua, iba't ibang mga bagay lagi ang kanyang naririnig sa Diyos. ね、ヨルダン川も、ね、簡単に渡ったんではありません。ね、契約の箱を担ぎなさい。ね、祭司がまず先に行ってね、足をね、踏み入れなさい。ね、そのようにしたら、ね、川が分かれるんだ。そのように神様の声を聞いたのでそうしました。 So alam niya na nung una, binigyan siya ng instruction ni God na yung boss ng Panginoon nagsabi sa kanya, dalhin niyo yung Ark of Covenant, maglakad kayo at ang inyong paa, ang inyong iaapak. So marami mga binigay na instruction sa kanila bago sila nakatawid sa tuyong daan patawid ng Jordan. エリコの壁はですね、もう10メートルもあって、それが二重になっていてですね、もう巨大な敵でした。それを、ね、神様は、ね、1日1回無言で黙って回りなさい。7日目には7回回って、その後大きな声で叫びなさい。そのように言ったらエリコの壁が落ちて、彼らは大勝利を収めました。 So gano'n din paano napagtagumpayan nila yung Wall of Jericho, yung 10 meters na taas noon. Ang una sinabi sa kanila, sa unang araw, mag-ikot kayo nang hindi man lang kayo magsasalita ng isang tinig. Pero sa ikatlong araw, sa inyong pag-ikot, saka kayo ngayon sumigaw ng pagkalakas-lakas at bibigay ngayon ang
ang walls of Jericho. おそらくですね、ヨシアはそのような声を、ね、一人で祈ってた時に神様から聞いたと思います。 So probably when Joshua was alone, narinig niya yung boses na yun na sinasabi sa kanya ng Panginoon. ね、みんなと作戦会議開いていろいろ喋ってる時に神様の声ってなかなか聞けないですよね。 So hindi niya siguro narinig yun at during kanilang conference na habang nagpapalitan sila ng mga suggestion ng kanyang mga tauhan o kasamahan, hindi niya marinig yung ganong boses. だけど今回はですね、ヨシアは、ね、祈って聞いたんじゃありません。もう大勝利でスパイをやってきて、あのぐらいの、ね、敵なら簡単にやっつけれますよ。1万2000人で6000人で計算してて、それはいい、ね、神様の声を聞かないで兵隊を送ったら負けてしまったんです。 But this time, yung kanilang war with Ai, marahil yung pride, yung confident na nangingibabaw sa kanila, especially nung makausap nila yung spy, siguro ganito din gagawin natin. Kaya na natin ito, may pupadala na tayo ng ganitong tao dahil maliliit lang sila. Hindi na siya naghintay na kung ano pa mga salita na ibibigay sa kanya ng Diyos. Agad siya nagpadala ng mga sundalo para labanan ng Ai. ヨシアの人生はずっと戦いの連続で何十という敵を倒しましたけれども、これが唯一の敗北です。 So alam naman natin na si Joshua na from the beginning, ilang war o battle ang kanya ng pagtagumpayan. Pero out of that battle, ito yung pinakadakilang defeat na kanyang naranasan. ヨシアはなぜ負けたんですか？ So anong dahilan? Alam natin kung bakit natalo si Joshua? ね、奇跡につく奇跡の連続、大きな祝福の連続だったので神様を忘れたからです。 So dahil sa mga war na kanyang pinagdaanan, napagtagumpayan niya ito miraculously. Lahat ng ito ay ginawa ng dakilang Diyos. Pero sa huli niyang laban ito, nakalimutan po niya yung Diyos. クリスチャンの人生が一番ね、危機に面すると、それはね、祝福の頂点にあるという。 So ganun din po, yung pinakadakilang bagay na tayo ay bumabagsak, doon po sa punto na kung saan tayo ay nasa highlight, ibig sabihin, nasa sagana o masaganang pamumuhay. ね、クリスチャンはですね、貧乏な時、病気の時、ね、困難や問題がある時、ね、こういう時一番強いんです。 For the Christian, ang pinakamalakas ay kapag ka tayo ay nangailangan, pag tayo may problema, iba't ibang mga kahirapan na dinadanasan sa buhay. なぜですか？一番神様に近づいて、一番神様に、ね、くっついてるから。 Bakit? Dahil ang Kristiyano, pagka may problema, doon lang yung time na talagang lumalapit siya. Close na close siya kay God dahil siya ngayon napapaligiran ng problema. ね、私、日本でね、会ったフィリピン人の人がいました。 So meron ako na-meet na isang Pilipino rin sa Japan. ね、お金持ちと結婚していて、大きな家に住んでる。 So siya po yung nagkaroon ng asawa na mayaman, so malaki ang kanyang tinitiran sa だけ Japan. ど彼女はね、こう言ってました。 Pero sabi niya, フィリピンにいた時の方が幸せです。 para sa kanya, mas masaya ako nung ako'y nasa Pilipinas. 貧乏な家で育って私はいつもね朝お母さんとね兄弟や姉妹と共にね今日のご飯を与えてくださいと祈らないとご飯が与えられなかったと言ってました。 So sinasabi niya kasi noong siya nasa Pilipinas, papagising sa umaga, andun yung kanyang nanay, mga kapatid niya, wala silang makain, pero sa kanilang pananalangin, naroon dumarating ang kanilang pagkain. だけど毎日ね家族みんなでお祈りして毎日ご飯が与えられて食べてたんですと言ってた。 So sinasabi niya na since araw-araw sila, buong pamilya nananalangin, sila'y nakakakain at dahil sa kanilang pananalangin, sila nagkakaroon ng pagkain. だけど今はね何でもあるんですけど私の旦那はね神様を信じようとしません。フィリピンにいた時の方が幸せですと言ってました。 Pero sinasabi niya, but now, ako'y masagana, mayaman yung aking asawa, pero aking asawa hindi Kristiyano. Kaya kahit ano pa manggawin ko sa kanya, wala siyang pagbabago, mas mabuti pang nasa Pilipinas na ako. ね、私たちはね人生に問題とか困難とかある時本当に謙遜になってへりくだって神様に祈るんですけどもたくさんの祝福とか恵みが、ね、溢れた人生を送ってくるとだんだん神様のことを忘れて神様に真剣に祈ったり、ね、神様の声を真剣に聞くことを忘れてしまいます。 So normally po yung sa Christian, na kapag tayo ay masagana, unti-unti nalilimutan po natin yung ating Panginoong Diyos. Pero kapag tayo ay mayroong problema, meron tayong kahirapan, lahat ng mga dinadanasan sa buhay parang hindi pabor sa atin, yun po yung time na lumalapit tayo sa Diyos. Pero baliktarin natin yung time tayo masagana, nakakalimutan po natin, hindi na natin naririnig yung boses ng ating ね、 Panginoon. 信玄はこのように言ってますね。 So hindi sinasabi sa 人の Proverbs, 心の高慢は破滅に先立ち謙遜は栄誉に先立つ。 sabi po rito, before his downfall, a man's heart is proud, but humility comes before honor. 神様はですね、小さなことに忠実なものを、ね、神の偉大な計画のために用いる方です。 So alam naman natin ng Diyos
na sa maliliit na bagay na ating gagawin ay nagbibigay din ng kaluwalhatian. Nagagamit niya ito para sa kanyang kaluwalhatian. だからですね、神様というのは小さなことを通して私たちをテストします。 That's why si God, tinetest po niya tayo sa pamamagitan ng mga maliliit na bagay. 例えば小さな子供とか、ね、老人とかを通して私たちを試します。 Sinetest din niya tayo sa pamamagitan ng mga maliliit na mga bata o sabihin na natin mga matatanda. ね、お金持ちや、ね、立派な人たちには私たち、ね、笑顔で挨拶して貧しい人たちを無視していたら、ね、私たちはやっぱり神の前にふさわしくありません。 So alam naman natin na hindi tayo worthy sa harapan ng Diyos kung tayo ay masaya o nakagitig kapag ka mga mayayaman yung ating kaharap. Ngunit pagkaharap natin mga mahihirap na kasimagot at di natin sila pinapansin. Sa palagay niyo po ba, karapat dapat tayo sa kaharian at sa harapan ng Panginoong Diyos? お金になる、ね、仕事だったら一生懸命やるのに全然お金にならないような責任、奉仕、ね、ちっちゃな家事とか育児とかね、そういうようなことだったら全然真剣にやらない。そうだったら神様の前にふさわしくありません。 So nagsisikap tayo, lahat ng effort ginagawa natin kapag ka meron tayong nakukuhang pera o kayamanan. Pero kung tayo ay bibigyan na serbisyo na libre o mga bagay na hindi natin, wala tayong makukuha, para hindi natin binibigyan ng interest yun. Sa palagay niyo po ba sa harapan ng Diyos, magiging karapat dapat tayo tumayo sa Kanya? 神様はですね、小さな責任、小さな仕事、ね、価値のない小さなものを通して私たちの心を試されるんですね。 Ang ating Diyos, tinitest po yung ating puso sa pamagitan ng maliliit na bagay, maliliit na responsibility, maliliit na mga gawa, maliliit na mga binibigay niya sa ating sa araw-araw. Doon po niya tinitest yung ating mga puso. 神様というのは、ね、大きな全ての私たちの人生に、ね、計画をお持ちですけれども、私たちの髪の毛一本に至るまで、ね、神様には御心と計画があります。 Alam naman natin ng Diyos kung gaano siya kadakila, kung gaano kalaki ang kanyang plano sa ating buhay. Pero alam ba ninyo na kahit nakaliit-liitan ng buhok natin, kasama po yun sa kanyang plano. ね、だからだんだんね、薄くなってる人もね、気にしないでください。 So huwag niyo isipin na kung yung buhok man unti-unti nakakalbo, nawawala na. いつこの髪の毛が落ちるのか、神様が決めておられます。 Ang Diyos ang nagdi-decide kung kailan malalaglag yung isang buhok sa ating ulo. だから私たちね、小さなことでも神様に聞くならば、神様は小さなことまで御心と計画を教えてくださる方です、 The ね。 point is, kahit ano pa mang bagay, kahit maliit mang bagay, lahat ng bagay na ating gustong gawin, konsulta natin sa Diyos. Siya rin po interested na tayo'y kanyang gabayan at sabihan kung ano ating kinakailangan. しかし、私たちが高ぶって、ね、私たちが本当に謙遜にならずに神から聞かないとき、私たちは、ね、小さなことで失敗を犯し、そして大きなことさえも、ね、神様に聞かなくなってしまう。 Dahil however, pag tayo nag-start na yung maliit na pride, yung maliit nating pride, simula lang yung sa maliit, yung maliit na yung unti-unti, hindi na natin napapakinggan yung tinig ng Diyos. At kahit na maliit na bagay man ang ating gawin dahil sa ating mga pagmamataas, isang malaking kapahamakan ang sa atin ay maghihintay. どうぞ、ね、小さなことでも、些細なことでも、いつも神様に聞いて従う心を持ってください。 So that's why, tignan po natin ang ating mga puso na kahit sa maliit na bagay, lahat maging obedient tayo, lahat tayo maging dependent sa ating dakilang. じゃあ最後に、今までね、敗北の原因について、学んできましたけれども、じゃあ最後にですね、どのようにして敗北から勝利に私たちが移っていくことができるのか、そのね、敗北から立ち直る勝利の鍵について話したいと思います。 So, diniscuss natin kung ano yung mga naging causes dahil tayo ngayon na na-defeat o tayo ng pagkatalo. Ngayon, papasok po tayo. Ano naman natin gagawin mula sa pagkatalo para tayo ngayon ang maging matagumpay? ヨシアはですね、負けた後、神様に聞いて、神様の前にひざまずき、そして神様の方法に従ってもう一度愛と戦いました。 So, ang ginawa ni Joshua after his defeat, ginawa niya is lumuhod siya sa harapan ng Diyos. Siya nagpakumbaba, siya ngayon ay humingi ng tawad at sinimulan niya ulit yung kanyang panibagong pakikibaka. 神様はですね、ヨシアに事細かに作戦を教えてます、ね、全員で戦いに行って3万人は後ろに隠しておきなさい。彼らの前で逃げるふりをしてね、彼らが出てきたらその隠れていた人たちが町を取りなさい。神様は細かく指示を与えて、そしてヨシアはその通りにやって大勝利を収めました。 So, alam naman natin yung mga sunod na nangyari kung anong ginawa ng Diyos kay Joshua. In detail, binigay ko sa kanya yung mga bagay-bagay na dapat niyang gawin. Gawin mo to, gawin mo yon. Lahat ng mga bagay na kanyang gagawin sa araw-araw is nagdepende siya. Ano pa, na-recover niya yung kanyang pagkatalo at nagkaroon ulit siya ng pagtatagumpay.
その後ヨシュアは何をしたでしょう。 So ano ba yung ginawa niya after nun? ヨシュアはエバル山にイスラエルの神主のために一つの祭壇を築いたと書いてある。 Ito yung sinabi rito, Then Joshua built on Mount Ebal an altar to the Lord, the God of Israel. 聖書を読むとエリコの大勝利の時にはですね、彼は礼拝を捧げてません。 Kahit basahin natin yung Biblia, hindi ginawa ni Joshua nung manalo sila sa Jericho, hindi po siya nag-build ng altar, hindi rin po siya nag-offer ng sacrifice kay God. しかし今回小さな敵の愛を倒した時、ヨシュアはね、宴会とかパーティーを開かないですぐにですね、神様のために祭壇を築き、イスラエルの全国の民を呼んで、彼はですね、聖書のすべての箇所をイスラエルの民に読み聞かせ、礼拝をしたと書いてます。 But after his recovery, nung matalo niya yung Ai, alam mo ginawa niya, wala na siyang ginawang party o celebration. Ang ginawa niya, he built an altar, tinawag niya lahat ng mga Israelita, sila ngayon ay humingi ng tawad, binasa nila yung books doon sa kanilang Biblia, at lahat ng tao humingi ng tawad at pumuli sa Diyos. ヨシュアがエリコや愛の戦いから学んだことは何でしょう。 Ano ba yung lesson na nakuha ni Joshua dito sa kanyang pakikipagdigmaan dito sa Ai? 信仰の戦いというのは、ね、力の戦いではない、数の戦いではない、ね、ましてやね、自分たちの強さの戦いではなくて、これは従順の戦いだということです。 Naisip niya rito na the battle of faith is not because of kalakasan, because of dami ng kanilang mga kasamahan noon. Hindi. Ito po yung obedient. Ibig sabihin yung pagiging dependent niya kay God. 彼らの本当の敵はカナン人でもエリコの敵でも愛の敵でもなくて、自分自身の中にある不忠実さです。 The real enemy is not yung mga Israel, is not the Canaanites. Hindi po yung mga taga, hindi po yung mga kalaban nila na naroon, kundi ang kanilang pong sarili, yung kanilang self, yung kanilang pagmamataas. すぐに罪に妥協してしまう、ね、すぐにプライドが高くなってしまう、ね、自分の中にある不忠実さ、これが神に従えないので、ね、大失敗を犯し、大敗北をもたらしてしまうんです。 Dahil sa kanila sinasabi natin, yung oneself o sabihin nila nakatutok sa sarili, yung pride ay nangibabaw. At dahil sa kanilang pride, hindi na po sila sumusunod, hindi na rin sila nagkukonsulta sa Diyos at naging dahilan upang sila ay matalo sa laban. ヨシュアはそのことを学び、自分たちが、ね、敗北したのは敵のせいでも自分たちの力のせいでもなく不従順だったからだ、ね、神の前にひざまずくことを忘れたからだ。そのように気がついて、彼は今回すぐに全員を集めて神の前にひざまずき、そして神様への感謝を数え始めました。 That's why Joshua learned from this lesson na yung kanyang pagkatalo, alam na niya kung anong dahilan. Dahil yung sa kanyang pagmamataas, dahil yung sa kanilang hindi pagsunod. So, ang kinakailangan niya baliktarin niya. So, ang ginawa niya, siya ngayon ay susunod sa Diyos at tinawag niya lahat ng mga Israel upang maging kagaya rin niya na lahat sila ay magbalik loob at sumunod sa kalooban ng Diyos. 皆さん、礼拝というのはですね、何をするかというと、ね、一番大切なのは神様に感謝を捧げることです。 Yung worship na sinasabi, worship kay God, ano po ba yung kinakailangan? Una-una dapat, yun po yung ating pasasalamat, yung thanksgiving natin. 私たちが神様に捧げられる最大のもの、ね、それは献金でも奉仕でも何でもありません、ね、それは心を捧げることです。 Ang ating may bibigay sa Diyos ay hindi po yung mga material na bagay o kung ano po mang bagay na nasa atin, but ito po yung ating puso, ito yung ating pasasalamat, ito yung ating papuri at pagsamba sa Diyos. 日曜日ここに来て皆さん何をしていますか、いつも。 So every Sunday, pagpunta natin dito, ano ba yung ginagawa natin? ね、お腹すいた、もう眠いね、早く終わんないかな、ね、それは礼拝じゃないんですね。 So marahil naisip natin, o gutom na ako, kailan ba matatapos yung message o yung sermon, para may naisip ka na gusto mo nang umod. Hindi po ito yung sinasabing worship kayo. 毎週日曜日教会に来て我慢して座ってても礼拝に参加しているわけではありません。 So hindi na naman ito na magtitiis ka lang dyan pumupo para makinig sa salita ng, hindi po ito ang tinatawag na worship. 神様がしてくださった感謝を数えることが礼拝することです。 Yung worship na sinasabi, ito po yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa ating buhay na mula sa ating puso, i-express natin yung pasasalamat sa Kanya. Yun po yung true. ダビデはね、こう言ってます。我が魂を主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ。聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂を主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。So ito yung こ sabi れが礼 niya, 拝ですね。 Praise the Lord, my soul, all my being. Praise His holy name. Praise the Lord,
my soul and do not forget how kind He is. ね、ダビデを見てください。 Titignan natin si David. 彼は何て言ってますか？ Ano ba sinabi ni David dito? 誰に話してますか？ Kanino ba siya nagsasalita dito? 自分の魂に言ってるんですよ。我が魂よ、ね、神を忘れるな、感謝を忘れるな。なぜですか？私たちはすぐね、感謝を忘れ、神を忘れ、自分の力だ、自分がやったと思いやすいからです。 Si David ay hindi nagsasalita kung kanino, kundi siya ay nagsasalita para sa kanyang sarili. Sinasabi niya ito, He is speaking for His own soul. Siya yun. Ibig sabihin, huwag mong kalilimutan ang Diyos. Lahat ng bagay, papurihan mo siya, pasalamatan mo siya. Bakit? Dahil tayo lagi nakakalimutan, nagiging makakalimutin pagdating ng oras. 本当の礼拝というのはですね、何をすることですか？ね、神様が、あ、今日私にね、ご飯を食べさせてくれた。今日も家族は健康だった。今日もね、私はね、このように仕事ができる。今日もね、人を愛することができる。神様を愛することができる。ね、神様のしてくださっている毎日毎日の小さな奇跡を数えること。神様がどこにおられるのか。あ、私の生活の中に、私の経済の中に、私の健康の中に、神様がいつも一緒にいてくださること。それを数えることが、ね、本当の礼拝の姿です。 Yung tunay na pagsamba o papuri sa Diyos ay yung mga bagay na tinitignan natin, ano bang ginawa ng Diyos sa ating buhay? Maliit man na bagay ito, dapat ito isipin natin. Ngayon, binigyan ako ni God ng ganitong bagay. So dapat na magpasalamat, ginawa ni God ito. Kahit na maliit na bagay mula sa ating puso, kapag ito inisip natin at ibinalik natin sa Kanya yung pasasalamat, yun po yung tunay na pagsamba. もし小さな日々の出来事の中に神様がおられることを数えていくなら、私たちは、あ、私たちと共に神がいるということに気がつくでしょう。 Dahil kapag natutunan natin kung paano bilangin yung mga bagay-bagay, kahit maliit man na bagay na ginawa ng Diyos sa ating sa araw-araw nating buhay, kapag natutunan natin yun, na bilangin at ibalik natin lagi sa Kanya yung pasasalamat, yun po yung tunay na pagsamba. 私たちの生活の中に神がいることを数えること、これが神と共に生きるということです。 Dahil yung sinasabi natin to live with God, yun po yun na sa araw-araw nating paglakad sa buhay, naging sensitibo tayo na isipin lahat ng ating tinanggap, ito'y buhat sa Diyos. Lahat ng ating ginagawa, lahat ng bagay, oras-oras, naisip natin, ay gusto ko yung sinasabi na tayo namumuhay kasama ang ating Diyos. だから私たちは日々ですね、毎日、ね、神様の小さな奇跡、与えてくださった小さな勝利、小さな、ね、成功、小さな健康、ね、毎日神様の恵み、祝福を、ね、数えて、神様がおられることを私たちは数えていきましょう。 So, gawin natin sa pang-araw-araw, even the small miracle, the small, mga bagay, maliit na bagay man na tinanggap natin sa Diyos, pag ito'y natutunan natin, naisipin at lagi nating pasalamatan, dapat masanay ang ating sarili. Gawin natin ito sa pang-araw-araw nating buhay. 感謝を数えることができる人は自分の人生に幸せを見つけることができます。 Dahil alam natin na kapag ka ang tao na marunong tumingin o marunong magbilang ng mga bagay na nakuha natin sa Diyos, marunong ka rin magbilang ng mga ginagawa. Nakikita natin kung anong ginawa ng Diyos sa ating buhay. しかし感謝を数えないならば、私たちはやがて神様のしてくださった良いことを忘れていきます。 Dahil kung hindi natin bibilangin, hindi natin matututunan yung pagbibilang ng mga bagay na ginawa sa atin, unti-unti po tayo makakalimot sa ating dakilang Diyos. 日々感謝の祭壇を築き、神様に礼拝を捧げましょう。 That's why every day let's じゃあどう build ぞ up お立ちください。 our altar, then let us put our worship to God. じゃあ一緒に賛美をしていきましょう。God bless you。いつものように、じゃあ今日学んだようにですね。